faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Ating verse po ngayon for our FBK is on Ephesians chapter 4, verse 16. Basahin ko lang po. Sabi dyan, from whom the whole body joined and held together by every joint, with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. So kung titingnan nyo, no, ang pinag-uusapan dito ni Apostol Pablo ay yung different parts of the body. Kamay natin, ulo, itong katawan, yung binti natin. Ang nais ay pahiwatig dito, tayo bilang isang simbahan, isang nagkasama-sama para sa Panginoon. Lahat tayo merong, although pa ibang parts tayo, meron tayong ginagampanan for the wider body of Christ. No? Wag mo sabihin na ikaw ay kamay lang, na hanggang dito lang yung pwede mong gawin para sa Panginoon. Wag mo sabihin na ikaw ay paa lang, para dito ka lang sa ganitong specific na gagawin sa Panginoon. No. Lahat yan, nagkakalakip-lakip, lahat yan, merong mga binibigay na iba't ibang mga pananaw, iba't ibang mga talents or gifts to be used in the church para ito ay lumago, ito ay tumibay. To be united. So whenever the Bible would talk about our parts of the body, no, yung ganung mga konsepto, ang nais na pahawatig ng Biblia nito, huwag mo isipin na ikaw ay simpleng tao lang doon sa loob ng simbahan. Huwag mo isipin na ikaw ay nandito ka lang, no, nasa church ka lang, nakaupo ka lang or what. Lahat tayo merong gift at talent na binibigay ng Panginoon na pwede natin gamitin sa loob ng simbahan. No? Kahit nasabihin mong ito lang yung kaya kong gawin. But when you do it for the Lord, it doesn't just give glory to God. It doesn't just give praise to God. Pinapagtibay nito yung union ng ating simbahan. Pinagpapatibay nito yung kilos sa loob ng simbahan. Again, hindi lang po lahat ay trabaho ng mga leaders natin sa church. Lahat tayo, meron tayong parte in strengthening the church, in the edification of the church, in the strengthening of the structures of the church. Kaya tayo mismo, bilang, sabi ng iba, ordinary member lang, na nandito na nakaupo, nakikinig lang sa simbahan, may part ka. Kasi your mere presence is a blessing to others as well. The mere fact na nandun ka, praying for your pastor na nagsasalita sa harap ng simbahan, praying for your leaders, malaki na ho nagagawa nun. Kaya lahat tayo, meron tayong ganung mga ginagawa sa loob ng simbahan. And we do it, what? For Christ. Kasi babasahin niyo po yung first two words. From whom? Ano yung sabihin nun? Ito katawan natin, tayo, yung whole being natin, nabuo tayo dahil sa Diyos. Oo, of course, alam natin, no? With the union ng ating mga magulang. Pero hindi mangyayari yon without Christ. Without the plan of Christ. And whenever we are in the church, Christ has a plan kung bakit nandun ka sa church na yon at kung bakit naging bahagi ka ng simbahan na yon. At dahil doon, sa bagay na yon, we honor God from whom tayo ay nabuo, tayo ay nalagay sa church, we honor Him by serving in that church. By allowing Him na maging source tayo ng pagpapala sa iba. Maging instrumento yung buhay natin para sa iba. I always hold and believe na lahat ng tao nasa loob ng simbahan may dahilan kung ba't nandyan. Other than, of course, they are looking for Christ in their lives. But, of course, dinalagay ng Panginoon yung mga tao na sa loob ng simbahan kasi meron siyang plan. Meron siyang nais na mangyari or magganap mula sa buhay natin. O nais niya na tayo ay gamitin sa loob ng simbahan na yan. Kaya mga kapatid, huwag po natin tignan yung sarili natin na eto lang ako. No. There is still more that we can do when we do it for Christ inside of our church or even outside of our church.
We are part of one body, which is Christ. Although we are many parts, sabi nga, no, ng Biblia, lahat tayo, meron tayong binibigay na talents, gifts, and task ang Panginoon. At dahil doon, nagkakalakip-lakip ang lahat dahil sa atin. Dahil yung presensya natin nandiyan. Ano ko po ang nanay ko, whenever tatanungin siya, ano pa yung task niya sa loob ng church, sabi niya, ito lang nandito, to support, to pray, to encourage. Alam niyo, malaki na ho nagagawa nun. Yung to pray, to support, and to encourage. Kahit na hindi siya masyadong vocal on stuff sa loob ng church, pero yung mere presence niya, yung prayerful presence niya, yung suporta niya sa bawat membro, yung suporta niya sa father ko, sa amin, sa pagkukwentuhan at pag-encourage sa mga membro, malaki na ho nagagawa nun. And in building up a church, kailangan ganun tayong lahat. All of us understand that we have a part inside this church. And I must do my part to strengthen the church. I must do my part to encourage people in the church. I must do my part, not just to give praise and glory to God, but also to pray for others, to pray for those inside my church, upang sila mismo ay tumibay din ang kanilang pananampalataya at pananalig at kapit sa Diyos. Again, mga kapatid, nandiyan tayo sa simbahan to be a blessing and to bless others. Do not think less of ourselves. Kasi, sabi nga again, ulitin ko yung dalawang words na yun, from whom? Nanggaling tayo sa Diyos. At may plano siya. May balak siya. Thus, do we allow ourselves to be used of God inside our church and even outside of the church upang maging catalyst tayo to bind the church and strengthen each other. Nawa mga kapatid, ganun yung maging habol ng buhay natin. Na parte ako ng simbahan ito. Pagtitibahin ko ang aking pananampalataya sa simbahan ito. Pagtitibahin ko ang unity through my prayer and encouragement of the church. Let us pray. Heavenly Father, I pray for each and every one. Gawin mo kaming instrumento mo upang mapagtibay ang pagkakaisa sa loob ng simbahan. Gamitin mo ang buhay namin, Panginoon. And may we glorify you tuon sa plan mo sa amin kung bakit kami naroroon sa lugar na yun at sa simbahan na yun. Gamitin mo kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen.